Hello everyone, ako po si Carlo Cornacion and welcome to my YouTube channel. And for this video, ipapakita ko sa inyo or tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account sa learning monitoring system. Learning monitoring ba? Talagang may pagkatanga ito. Management. Learning management system ng DepEd.gov.ph. So, important po itong account na to o itong portal na to para sa mga public school teacher. Dito po kasi ipapadala yung certificate, i-monitor yung attendance ng mga training kung saan tayo sasali using NMS DepEd.gov.ph. At yun nga, katatapos po na ating I think first ever national virtual inset ngayon 2021. And napakaganda ng mga discussion na nangyari at napakagaling ng mga speakers. And yun nga, pakita ko na sa inyo kung paano mag-create ng account. Pero bago nga pala yun, sa pag-create ng account ng lms.gov.ph or ng account sa learning management system ng DepEd, kailangan natin pa ng dalawa pang account ng na ginagamit natin sa DepEd Commons at saka account bali pala tatlo, DepEd Commons, Office 365 at DepEd email. So yung tatlong yun kailangan po natin, although ang balak po talaga ng DepEd ay magkaroon ng single sign-on. Ibig sabihin isang password, isang username, yun yung gagamitin natin lahat sa lahat ng website o portal na related sa DepEd. So, simulan natin. So, syempre, unang-una, kailangan po natin na buksan ang ating DepEd email. So, mag-log-on lang po tayo sa DepEd email. So, type natin sa URL box and email.com. Yan, nakalagin na po ako sa DepEd email. So, check natin kung meron tayong account muna ng DepEd Commons. Office 365 na provided ng DepEd. So, search natin Office 365. So, dapat meron na tayong, as of now, yung may mga DepEd email, dapat may na-receive na kayo na link or activation link. Oops, wala pa yata ako. Ayan, meron na pala. Meron ako. Ayan. Activation link para sa Office 365. So, ayan. So, meron ako dito. Ayan siya. Ayan, click nyo lang to, tapos sundan nyo lang yung process. User-friendly naman siya. And din nga. Tsaka may presentation din. Ewan ko lang sa ibang division, pero sa aming division may presentation parang guide to activate Microsoft Office 365 account. Ayun, kung wala, madali lang naman siyang sundan. And mayroon din akong video, separate video para sa activation ng Office 365 account. Lalagay ko lang yung link andito sa taas ng video or i-check nyo sa description kung walang link sa taas. Okay. So, meron na akong account dito. So, meron na akong account para sa Office 365. So, bakit kailangan ng Office 365 account? Bakit kailangan ito? Kasi yung LMS, based dun sa pagkakaalam ko, hosted siya or provided siya yung domain name o yung website mismo, parang Microsoft yata yung provider o host. So, login. So, yan, meron. After nyo ma-activate, kahit di naman ninyo i-open yung Office 365 account niyo, okay lang na yun.
Pero i-open ko nila para mapakita sa inyo na meron akong Office 365 account. Ayan. Okay. Hindi ito yung hindi ito yung sa akin, ito yung sa school. Send ko pa dito. Ayan. Ito medyo may mapapansin kayo dito. Ayan, log-in, dito, sign in, dito, or dito tayo mag-sign in. Okay. Ngayon, sa Office 365 account, dati ang email din ang gagamitin natin dito. Pero email na nagaling sa Office 365. Ngayon, create ang format niya. Halimbawa ako, Carlo Coronation sa halip na defed.gov.ph, dahil iba na yung provider niya, ikukuha natin yung nilalagay dito yung code ng region. Okay. Code dito sa amin, dito sa region 4A, nasa group 2, para nasa group 2 kami, the R4A-2.fed.ph. Then ito, makikita nyo itong code na to dun sa LMS mamaya. And then next, so yan. So yan na po yung aking Office 365 account. So, marami yan. Marami application dyan na pwede natin magamit. Okay. Okay. Close ko na muna to. Yan, madami yan. And next, check natin naman kung mayroon na tayong DepEd Common account or DepEd Commons account. Kasi ito yung isa pang kailangan para maka-create ng working LMS account ng DepEd. Ipinapadala po siya sa Office 365 account. So, after nyo mag-login sa Office 365 account, yan, click natin itong mga dot na to, itong square na naka-hogis na square ng mga dots. Tapos click natin yung Outlook. So kumbaga parang nagkaroon tayong dalawang DepEd email, isang provided by Google and yung isa naman parang sa Office 365 sa Microsoft. And yan, check natin yung inbox. Tapos wala akong email. Ayun, ayan na siya. DepEd email. Ayan siya, makikita niyo dito. Ito siya. Ito lang naman ang aking Office 365 email. So ito na po yung link ng activation ng DepEd Commons. I-click nyo lang to and this is setupin nyo yung bagong password. Ayan, may account na kayo sa DepEd Commons. Ayan. So kung natin i-click. So yan siya. Ayan, ito yung unang makikita ninyo. Ayan. Ayan. Ngayon, kung wala naman kayong nare-receive na DepEd Commons account at meron kayong DepEd email at meron na rin kayong Office 365, ilagay nyo lang dito yung Office 365 email ninyo na from DepEd din, tapos recent activation instruction mo. Kung limot ng password, dito na kayo sa reset your password. Tapos magpapadala ulit ng link. So, kailangan natin ng Office 365 account at DepEd email at ng DepEd Commons. And punta na tayo sa LMS. Type lang natin yung LMS lms.deped.org.ph. Ayan. So, ito na. Okay.
Next yung gagawin, hanapin nyo lang yung inyong region. Kami narito sa region 4A2. Pero, napansin ko dito, kasi narito dapat yung, napansin ko dito, region 4A2, dash 4A-2. Lucena, yan lahat ay Calabarzon, maliban doon sa Quezon City. Kami po nasa Quezon Province. So, check natin yung CR. Okay. Ayun, no? May Quezon City rin dito. Siguro babaguhin ito ng DepEd. Sigurado yan. So, ako, kung wala akong choice, try ka na lang itong Quezon City. Yun, powered by Moodle pala to. Itong LMS ng DepEd. Moodle. Actually, pwede tayong gumawa ng Moodle website using local area network or LAN cable or LAN Wi-Fi without internet. Subukan natin yan. Minsan. Yan, matagal mag-load. Matagal mag-load kasi madami. Maraming nag-log in. Madaming sign up. Ayan. LMS. Diyan po natin makikita. Yung pag-create ng account, dito rin yung kung naalala po ng iba, meron din tayo ditong link or subdomain na training.deped.com. I think itong link na ito, itong subdomain na ito, after nyo mag-login dito, mag-create na account dito rin siya pupunta sa LMS. Yan. So yan, medyo matagal, may katagalan. Kangayon ng tanghali, wala to as in, ayaw mag-load, error talaga. Pero may hirapan din. Kailangan siguro ng mas malakas na web hosting account ng DepEd. Talagang hindi kinakaya. Ayan siya. Moodle. Hintayin lang natin ng konti. Kahit mga 5 araw. Mga 5 araw. Hindi pa susubukan. Okay. Yan. Tapos, yan. Kung nag-load na yung site, click nyo lang itong DepEd Common Teacher. DepEd Commons Teacher. Yan. Okay. Tapos, maglalagin tayo using our DepEd Commons account. Okay. So, may account na ako dito. Itong email ko. Hindi po yung email ng na itong deped.com.gov.ph lang. Itong email na at r4a-2 o yung mayroong region code ang gagamitin dito. Ayan. Dito sa akin, di Carlo Coronation dot yung DepEd email ko format. Tapos r4a-2 dot deped.gov.ph. Okay. Then your password. And login. Ayun. Masok na. Katagal lang po. Ginawa natin, pumunta tayo sa lms.gov.ph, then nagpunta tayo sa section ng ating region, and yun nga, may lumabas na page, and nag-login tayo as DepEd Commons Teacher. Ayan. Refresh ko na lang. Try natin. I-submit.
Ayun, nakapasok na ako. Ready? Again, ayun, pag medyo natatagalan kayo, oops, lagyan ako dito. Hindi ako nagre-direct. Back tayo. Ayan, ito yung mga problema pagka medyo mabagal ang internet. So, learning management system, ulitin ko. Ayan. Region for A2. Quezon City, I think supposed to be to Quezon Province. Ayan. Then, DepEd Commons teacher. Log in using DepEd Commons teacher account. Dapat magre-redirect po to. Okay. Ayan, bad. Ay, nako. Ayan. So, bad gateway. Ulit tayo, try ulit natin. Yan. O, subukan ulit natin. Nag-error na tayo. Mabagal po kasi yung response ng website. It's either maraming gumagamit or lock na yung memory na post. Kulang na. O, Quezon Province. Pero Quezon City nakalagay. Login using your account in the DepEd Commons. Yan. Ito talaga mabagal. Yan. Error siya, pero ito yung lalabas dapat. Pero, nagka-error dahil nga yun yung nagka-gateway error. Pero successful pa rin yung aking pag-login. Then, nakalagin na tayo. Pwede natin baguhin dyan yung ating profile. Ayan. Customize yung page. Ayan. Pero baka susunod na lang natin gawin kasi mawala yung baka mag-offline na naman yung website, mag-down na naman. Okay, so mag-enroll tayo ngayon sa ating virtual inset. Okay, click nyo lang dito itong burger button, yan tawag yan. Okay, tapos site home, and sa pinakababa meron dito link ng virtual inset. Yan. So, pinakababa, click natin. Tapos yan. Ito na yung ating course na para sa ating virtual inset. Click access. And enrollment key. So, ilagay lang natin yung ating ilagay lang natin itong ating enrollment key. Sa amin itong region space 4. Okay, tama ba? Talaga. Okay. Space 4 and ayaw. Kaya natin ng region 4A. Oops. Refresh ko muna. Oops. Yan, pumasok na. Sa enrollment key, medyo hindi ko na napantayan kung ano yung working. Okay. Una ko in-enter itong region 4 or tapos nilagay ko ito region 4A, na-refresh ko and nakapasok naman. So, try nyo na lang to kung sa Bicol kayo or sa region 3, di ano lang, ganyan lang tong 3, Roman numeral number 3. Okay, I think ito. So, like ko na lang sa Steam, alin yun talaga ang code. So, I think ito talaga.
Okay. So, nakapasok na tayo. And, yan. Ito yung ating mga training kung saan tayo naka-enroll this year. Yung day 1, para ngayon sa araw na to, nakatatapos lang. And day 2, balik kahapon na pala. Kasi, alas 12 na ng gabi. Tapos meron dito nakalagay na restricted. So, kailangan muna nating masagutan to. Sa dalawang to. Itong reflected questions, then itong effective delivery of synchronous teaching or na quiz. So, subukan natin. Pero hindi ko alam kung masasagutan ko ng tama. An effective delivery synchronous yan, reflective question. Okay. Subukan natin sagutin. Ayan. So, mabagal na naman. Okay. Yun. Ito naman. Quiz. Next, sagutin natin naman itong quiz. Okay. Quiz now. Okay. Okay. In conducting a synchronous session, and again guys, mga sir, mga ma'am, i-skip ko na lang itong video nito, ipas. Okay. Questions. Answers to you. Finish. Okay. You know. Yes, straight. Okay. So, yan. Ako na yung reflective question, tapos yung quiz. Nasagutan ko naman ng okay. Ayan. May check na dito. And, pwede na natin ngayong i-download ang ating certificate. Saan yun? Ayan, dito sa baba. Click lang natin. And, view certificate. Oops. Ayan, download ko lang. Ayan. So, yan, na-download ko na. And, buksan natin kung tama yung information na dito. So, yan, certificate of attendance. Tapos, certificate of participation. Kompleto. May code. Ayan. Memo. Okay, yan. So guys, ayan na. So, yan na po yung ating certificate. Ganun po yung pag-create ng account, pag-download ng certificate sa ating lms.defe.gov.p. So, ready na i-frame at i-compile. So, kagandahan ng LMS, ito. So, kagandahan ng LMS, ayan, anytime, kung wala yung hard copy nyo, ayan, ng inyong certificate, pwede nyo balikan at i-print, i-download at i-print. Ayan. So, tapos na po ating video. And thank you po sa panonood. Sana ay natulungan ko kayo at hindi po kayo nagulo. Hindi ko nagulo ang buhay dito. So, yan. Tapos na po yung ating video. Kung nakatulong po yung ating video, i-like nyo po. Kung hindi po naman, okay lang. Ayan. Tapos, i-dislike nyo po kung hindi po nakatulong at kung nagulo po kayo sa aking paliwanag at inyong buhay ay hindi na makitin. Ayan. And syempre, kung may tanong po kayo, paki-comment na lang sa ibaba. Ayan. Or kung may suggestion po kayo, doon na rin po ninyo ilagay.
And yon, thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you. Bye-bye.